Pwede pa bang tumakbo bilang presidente si VP Sara sakali at sakali lamang na siya ay matanggal sa pamamagitan ng impeachment bilang Vice President? Marami na po akong naririnig na nagsasabi na kapag natanggal daw si VP at na-convict sa Senado, ay hindi na raw siya makapagtatakbo. Ang dahilan po rito ay yung mga bigating krimen na po pwedeng gawin ng mga taong gobyerno ay merong kasamang parusa na perpetual disqualification from public office. Hindi po ito applicable or tugma pag ang isang tao gaya ng Vice President ay natanggal bilang Vice President sa pamamagitan ng impeachment. Ang dahilan po ay ang Revised Penal Code ang nagpapataw ng parusa ng perpetual disqualification from public office kapag ang isang taong gobyerno ay na-convict sa krimen na nagpapataw ang parusa ang ating Revised Penal Code for crimes committed by public officers, yung anti-graft laws o yung plunder law. Pero pagdating po sa impeachment, wala pong batas na nagpapataw ng automatic na perpetual disqualification for public office. Ang nakasaad po sa ating saligang batas ay ang parusa ng isang impeachment court ay limitado lamang unang-una sa pagpapatanggal sa opisina, sa public office. Pangalawa, and disqualification from any public office from the Republic of the Philippines. Ibig sabihin, hindi po automatic na kapag ang isang impeachable officer gaya ni Vice President ay mapatunayan nagkasala, ang automatic na penalty ay pagtanggal sa kanyang posisyon pero hindi po automatic na magkakaroon ng perpetual disqualification from public office. Kailan magkakaroon ng perpetual disqualification from public office? Ito po ay kapag ang desisyon ng Senado ay magpapataw ng karagdagang parusa na disqualification from public office. Hindi po yan automatic. Ang ibig sabihin, kinakailangan magbutuhan muli ang mga senador para dun sa karagdagang parusa na disqualification from public office. Now, sabi po ng saligang batas, bago mapatunayan o bago mapatanggal ang isang impeachable officer, dapat bumoto ang 2/3 ng Senado. Ang 2/3 po ng Senado, dahil 24 sila, ay 16. So kinakailangan po natin ay siyam na miyembro ng Senado para bumoto na not guilty para mabasura ang impeachment. Now, dahil hindi po automatic ang disqualification from public office, kailan mapapataw ang karagdagang parusa ng disqualification from public office? Dapat po bumoto ang Senado na magpataw ng karagdagang parusa. Ang tanong, ilang miyembro ng Senado ang dapat bumoto para magpataw ng karagdagang parusa ng disqualification from public office? Ang sagot, hindi po nakasaad sa saligang batas. Pero kung babasahin niyo po ang probisyon ng impeachment sa ating 1987 Constitution, mukhang kinakailangan din ng 2/3 vote na requirement para ang isang impeachable officer ay matanggal sa kanyang posisyon. Pero kung titignan naman natin ang tradisyon ng Amerika kung saan hiniram natin ang provision ng impeachment, yung pangalawang boto kung magkakaroon ng perpetual disqualification for public office ay kinakailangan lamang ng majority vote. Yan po ang patakaran o siste sa Amerika. Hindi po natin alam kung ganyan din ang magiging desisyon ng Senate sitting as an impeachment court. Now, sa ating kasaysayan, iisa pa lang ang natatanggal sa pamamagitan ng impeachment, si dating Chief Justice Renato Corona. Pero nung siya ay natanggal, ang parusang pinataw lamang sa kanya ay removal from office. Wala pong karagdagang parusa na disqualification from public office. Lahat po ng mga impeachment na naihain, hindi po natapos. Gaya ng impeachment labang kay Erap na hindi po natapos dahil ang sabi ng Korte Suprema, siya ay premature na siya ay nagkaroon ng constructive resignation.
Yung kay Ombudswoman Gutierrez, siya po nagbitiw bago magsimula ang proseso sa Senado. Ganyan din po ang nangyari kay Andres Bautista na dating chairman ng COMELEC. Pero yung kay dating Chief Justice Davide at saka siyempre ngayon kay Vice President Sara Duterte, nabasura po ang mga impeachment complaints dahil ang sabi ng Korte Suprema ay hindi po sumunod sa proseso ng salik na batas ang Kamara de Representante nung sila ay naghain ng impeachment, articles of impeachments sa Senado. Naniniwala po ko na walang sufficiency in form and substance ang mga dalawang impeachment complaints laban kay VP Sara. Dahilan para mabasura siyang mga impeachment complaints na yan sa level pa lamang ng House Committee on Justice. Pero dahil ang impeachment po ay isang legal and political exercise, naniniwala naman po ako na dahil si Marcos ay nais manatili sa posisyon forever and ever, gagawa niya ng paraan na makuha ang sapat na boto para mapadala sa Senado ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Naniniwala po ako na kung walang sufficiency in form and substance sa Kamara de Representante, lalong walang sapat na ebidensya para makonvict si Inday Sara Duterte. Pero dahil ito nga po ay legal and political, kung iipitin nila ang mga senador para bumoto para sa impeachment, ang tanging parusang mapapataw ay ang pagtatanggal sa Vice President bilang Vice President. Pero para hindi siya makatakbo bilang presidente sa 2028, kinakailangan magpataw ng karagdagang parusa ng perpetual disqualification from public office at ang hindi malinaw ngayon ay ilang miyembro ng Senado ang dapat bumoto para dito sa karagdagang parusa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines.